Naririnig naman ba ako? So, I'll just share my screen muna. Ano po? Lang natin where we of last time. So, if maaalala nyo, natapos tayo sa problem na ganito. Ito, kung saan f is equals to p times 1 plus r over m times mn. So, dito is yung mga nababanggit is 12% nominal interest rate compounded quarterly. Malalaman mo dapat formula compounded quarterly. Compounding na sinasabi kong quarterly, semi-annual, annual. Ano po? To PERN, meron din tayong hint na word. Basahin natin. The accumulated at the end of 10 years, if 100 pesos is invested at the rate of 12% per year, na compounded quarterly or whatsoever, annually, semi-annual. Pero ito, compounded continuously. Doon naman sa word na ang gagamitin mo is F is equals to P or so years P is 100, R is 12% per year. So, dapat ito ang formula na gagamitin. Okay? Okay, get your calculators. Check if you will get the same answer. 332.01. Check po ha. Okay, nag-heart, Nathaniel, Rich Carl. So, I bet nakuha. Ano? Madali lang naman po. Iba yung electric pag maingay. Hindi naman po. Okay, sige, perfect. Let's proceed to number 6. Ano po? How many years are required for 1,000 pesos to be 2,000 pesos if invested at a 9% per year compounded continuously? Again, we have our hint word which is continuously. F is equals to PER raised to RN. So we have future amount which is 2,000. Okay, wait lang ha. And then principal amount or present amount is 1,000 and then rate is 9% per year. Okay, so ilang taon daw kaya? Bago yung 1,000 mo ay maging 2,000 if 9% compounded continuously. Ano po? So, with the same formula, shift solve lang ito. Ano po, napakadali dapat sa inyo. Sige, sabihin lang kapag nakuha na. Or I'll check for your heart reactions. Nakuha po? Sige, Angela, Colleen, Roxanne, Jean, Isha, Jesusa, Ednelyn. Okay, thank you so much. So, I bet nakuha din ng iba. Ano po kasi napakadali pa lang naman ng formula. Mabilis lang ilagay sa calculator. So, next we have discounts. No? Hindi ko na mabalikan yung slide, pero alam niyo naman na ang discount or yung capital D is equals to future amount minus present, future worth minus present worth. And then, yung ating discount rate at saka interest rate, yung small d at small I. Ano po? So, sabi dito, a man borrowed 2,000 from a bank and promised to pay the amount for 1 year. So, ang lalaki daw ay nanghiram ng 2,000 pesos at daha kung babayaran ito after ng isang taon. He receives only the amount of 1,920 after the bank collected an advance interest of 80 pesos. So, 2,000 ang hiniram niya. 2,000 ang ibabalik niya din. Pero, hindi niya nakuha ng buo yung 2,000. Kasi po, 1,920 na lang ang ibinigay sa kanya. In advance na, iminus na po agad ang interest. Yes, may mga ganyan. What was the rate of discount and rate of interest for 1 year? Saan po yung nangyayari? Try nyo lang. Kung meron kayong GCash, yung GCash loan. Kung may Shopee kayo, yung Shopee loan. May minus na po agad. May certain amount na agad na minus 50 pesos, 100 pesos. So, hindi niyo po makukuha ng buo yung loan amount. Kasi interesan pa nila. Dito naman wala naman nasabing interest pa buko dun sa 8% na i-minus na agad. Sorry, ang mga dogs ay tumatahol. Can you please?
So, yan po. F, tatlo lang man nabanggit dito na given. So, ang F natin is 2,000 kasi yun ang ibabalik mo after 1 year. So, ang present worth niya is 1,920. Ano po? Kasi yun yung pinautang talaga sa'yo. Kasi minus na yung 80 pesos eh. Ano po? Kukuha mo na ang discount rate. Ang hinahanap po sa atin ay discount rate at interest rate. So, yung small d at small I lamang. So, D, F minus P over F. Napakadali. 2,000 minus 1,920 over 2,000. So, makukuha mo dapat ang 4%. And then, pag nakuha mo yung 4% or 0.04 na iyan, dapat naman makuha mo na din ang interest rate, which is small d over 1 minus small d. So, you should get 4.17 naman. Ano po? So, tell me if you get the same answers na mga nandito. Ano po? Okay, Maria, Kristen, Jean, Kent, Renz, Armaine. Okay, thank you so much. Now, if sa formula, napakadali lang, discount rate at interest rate, ano? Pero you can also try doing another thing, which is 80 divided by 2,000. Tapos yung isa naman is 80 divided by 1,920. You should get the discount rate and interest rate respectively. So, try. 80 divided by 2,000 times 100, makukuha nyo dapat yung 4%. Tapos yung isa naman, 80 at 1,920, makukuha nyo dapat ang 4.17. Okay, check lang. Just to let you know that there is another way for it, no? Nakuha na po yun. Nakuha naman, no. Napakadali naman. Divide lang. Pinapacheck ko lang sa inyo na may another way to check it. Ano, just in case hindi mo maalala ang formula na ito, makukuha mo pa rin yan. Ano po? So, next we have inflation. Ano nga po ba ang inflation rate? Ano po? So, sabi dito, inflation is the increase in the prices for goods and services from one year to another, thus decreasing the purchasing power of money. Halimbawa daw po, ang F, inflation rate. Halimbawa, may inflation rate tayo, 4%. Halimbawa, 4% ngayong February. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas mataas ng 4% ang mga bilihin ngayon if ikukumpara natin last year, same month. Gets yun? Inflation rate? Next. So, una nating formula is F is equals to P times 1 plus F raised to N. So, dito guys, ang P is yun yung present cost. Yung F is future cost. Commodity is mga bagay-bagay, mga bilihin. Ano po? So, instead of I, ano palitan lang dito is yung I. Instead ng pautang or nilalagay sa bangko na nag-i-interest, dito yung inflation rate. Yung pagtaas, porsyento ng pagtaas ng mga bilihin kung ikukumpara natin ng mga nakaraang taon. Or expected na tumaas pa sa susunod na taon. Diba? So, yan po. Second formula. If an inflationary economy, the buying power of money decreases as cost increases. Thus, dito naman ang F is future worth of money o in today's money. So, kung ikukumpara natin, yung pwede niya maging future worth in the next coming years sa pera ngayon. So, ikukompare sa pera ngayon. For example, kasi digba guys, dahil sa inflation rate, dahil sa pagmahal ng mga bilihin, kung dati yung 1,000 pesos mo, you go in a grocery store, you can buy a lot of stuffs. Ngayon, hindi na. So ngayon, kung konti na ang kayang bilhin ng 1,000 pesos mo, lalo na ulit sa mga darating na taon,
yan yung dulot ng inflation rate. Kasi tumataas ang mga bilihin taon-taon whether we like it or not. Ano po? So, yan. Ito naman, if yung pangatong formula may I na, may I na po. Kasi kahit daw may inflation rate, yung pera naman invested yung pera, hindi lang basta nakatenga. So kahit may inflation rate pa sa mga taong darating, invested naman yung pera niya. Kaya tapos dito naman makukuha nating F is yung future amount ng pera kung i-compare ngayon. Ano? So gamitin po natin. Sample problem number 1 for this. An item presently cost 1,000 pesos. 1,000, for example, isipin natin relo ha, guys, relo, isipin natin. An item presently cost 1,000 pesos. If inflation is at rate of 8% per year, what will be the cost of an item in 2 years? Magkano daw kaya yung relo after 2 years kung may 8% na inflation rate kada taon? So, andali, P, 1,000, F, 8%, N is 2, makukuha mo na ang F. So, you should be getting 1,166.40. Nakuha? Okay, ang daming puso. Malapit na din ang Valentine's. Okay. So nakita nyo, kung yung relo ay 1,000 pesos ngayon at balak mo siyang bilhin 2 years from now kasi, ma'am, 2 years graduate na kami, makakapagtrabaho na ako, tsaka na lang ako bibili ng relo na 1,000. Take note, you will no longer have to prepare 1,000 by that time. Kailangan 1,166.40 na kasi nagmamahal ang mga bilihin, okay? So, yun po yung epekto ng inflation rate. Nagmamahal ang mga bilihin or mga bagay-bagay. So, number 2, an economy is experiencing inflation at an annual rate of 8%. If this continues, what will 1,000 pesos be worth 2 years from now in terms of today's pesos? So, yung pangalawa pong formula. Ano? Kung ikukumpara daw sa pera ngayon, magkano na daw kaya ang value nung 1,000 in the next 2 years? Kung ikukumpara ngayon sa pera ngayon. So, dito, palang kita mo na agad 87.34. Ibig sabihin, in the next 2 years, yung 1,000 pesos mo, parang ang value na lang niya ay 857.34. Ano, bumababa po talaga ang purchasing capability ng ating pera or yung purchasing power ng ating pera. So, I hope sa pagdaldal kong iyon na inyo na itong naipindot diyan sa inyong mga calculator. Ano po? 857. Ang daming puso. Daming puso niyan. Okay, sige. Number 3. Aman, alam niyo parang ang active niyo, parang kayo yung section na pinaka-active. Kasi sa mga nakapag-ship na ako ng tab, wala akong nakikita ang mga puso, hindi ko alam kung nag-solve, hindi ko alam kung may calculator, hindi ko alam kung nasa labas. Anyways, number 3. A man invested 10,000 at an interest rate of 10% compounded annually. What will be the final amount of his investment in terms of today's pesos after 5 years if inflation rate remains the same at 8% per year? Okay, ano daw kaya ang magiging value ng 10,000 5 years from now if i-compare sa pera ngayon? Pero take note, yung pera naka-invest pa kung saan nag-earn ito ng 10% compounded annually. Kung isipin mo, may inflation rate nga na 8%, pero ang taas naman ng interest rate niya. Kaya, bawi lang din. Carry, ano? So, yung third formula na, may I na tayo, ini-invest na eh. Ano po? So, you should be getting 10,960.86. Pindot eh. Nakuha po. Okay, and ano yun?
Nagkaroon na ng party-party dito si Nathaniel na ito. O sige. Okay, sige. Next, we have Anwity. So dito, ano bang meron? Medyo malabo lang, kaya ipapaliwanag ko. Pasensya na po. So P, pinakauna, yung at year 0, meron tayong tinatawag na present equivalent. So parang present amount o principal, parang yung inutang lang din, okay? And then F sa dulo, which is the future equivalent or yung future value niya, yung total na mababayad mo, parang ganun lang din. And then still meron tayong interest rate per period, mapaanong period man yan, mapa-monthly, quarterly, yearly, or kung ano man iyan. Ano po? And then number of paying years, kung ilang taon or ilang buwan. Ano po yung A? Kasi dyan, yung utang na hiniram mo, babayaran mo on a monthly basis or on a yearly basis hanggang matapos mo. At A, puro A. Bakit? Kasi uniform amounts. Pare-parehas ang bayad. Hindi tumaas, hindi bumaba. Pare-parehas hanggang matapos mo. Amortization ang tawag doon. Para kang bumili ng bahay, para kang bumili ng sasakyan, may inutang ka or may niloan ka sa pinakaumpisa, babayaran mo monthly ang bahay or babayaran mo ang sasakyan ng monthly hanggang matapos mo ng 60 months. Or ang bahay ng 30 years kung sa pag-ibig, sa dulo, kung magkano man ang lahat na nabayad mo, edi yun ang future equivalent. Meron lang po tayong dalawang formula. Isa ay P is equals to A times itong maraming nakasulat na ito, hindi ko na iisa-isahin. At saka F is equals to A times itong maraming nakasulat na ito. Ano po? So, hindi ka malilito. Kung may present amount ka, kinukuha ang A, alba, itong isa. Kung may future, kung may present ka naman at hinahanap ang A, itong isa. Ano po? Dalawa lang ang pagdalaruan. Nakuha yon? Okay. Number 1. Determine the present equivalent value of 5,000 pesos paid every 3 months. Pag sinabing paid every 3 months, anong ibig sabihin nun? Quarterly. For a period of 7 years. 7 taon daw guys, 7 taon. Tapos quarterly ang bayad. So, 4 na beses sa kada taon, 7 taon. And the rate of interest is 12% compounded quarterly. And the rate of interest is 12% compounded quarterly. So, yun po. Ano po? So, may P tayo, hinahanap. May, alam na natin ng A, 5,000. Hanggang sa dulo naman magbabayad. So, annuity problem ito. And then I is 12% quarterly. Tingnan kung makukuha. Thank you. So, next problem. If 25,000 is deposited now into savings account that earns 6% per year, what uniform annual amount could be withdrawn at the end of each year for 10 years so that nothing would be left in the account after the 10th withdrawal? Meron kang P. Hinahanap ang A. Alam mo kung ilang taon? Compute eh. Nakuha ba kaya ng mga batang ito? Baka naman ilagay nyo pa sa calculator ang over 1. Ay, wag na ha.
Madaming puso, so I bet okay po sa inyo lahat. Next problem. How much money would you have deposit for 5 consecutive years starting 1 year from now if you want to be able to withdraw 50,000 10 years from now? Assume that the interest rate is at 14% compounded annually. Okay, looking at the diagram, magbabayad lang ng 5 consecutive years. Mag-i-interest po daw iyon. Ang intention na makuha sa dulo after 10 years is 50,000. Yes, may annuity. Yes, may F. But that doesn't mean na yun agad ang formula na gagamitin natin. Bakit? Yes, nag-annuity, pero in the first, second, third, fourth, and fifth year lang. Wala na sa 6th up to 10th year. So, hindi na ito, hindi pwedeng annuity agad. Ano po? Kasi may putol. Kaya naman, hahatiin po natin ang pag-solve. So, let's start sa dulo. F natin, 50,000. Pero sa ika-fifth year, magkano kaya ang amount doon? Kasi kung magkano man ang amount sa 5th year, yun ay i-interesa ng 14% compounded annually hanggang ika-10th year. Wala nang magbabayad eh. Kung magkano man nando doon, mag-i-interest lang. So, simple compounding interest, F is equals to P times 1 plus I raised to N. So, 5 years yun. Simula sa 5th year, 6, 7, 8, 9, 10. So, that's 5 years. Ano po? So, i-treat natin yung pera sa ika-5th year as P. Present muna para makuha ang 50,000. Dissect muna natin. Hahatiin po natin. Dapat makuha po natin ang 25,968.43. Huwag na namang i-divide sa 1, ha? At times na lang 1 yung taas. Pag-aanin ng buhay ng calculator. Okay na doon? Okay doon sa umpisa yun, nakuha yung P na 25,968.43. Ngayon, nakuha mo yung P na yun, di ba? Pero, using annuity formula, yung P doon ay future naman natin na gagamitin. Future ng first, second, third, fourth, at fifth payment na nag-earn ng 14% compounded annually na interest. Nakuha yun doon. So now, yung P na nakuha is magsiserve naman as present. Ano po? Check if makukuha. Okay, so nakuha ng everyone. Thank you. Yung iba sana nagko-compute din ha. Baka yung iilan laang. So, fourth problem. Sabi dito, if you're planning to franchise a certain food court business worth 150,000 2 years from now, but your current capital does not meet the requirement. Instead, you'll make 24 monthly deposits into an account paying 8% nominal interest rate compounded monthly. How much
should the deposit be so that after 2 years, you will be able to avail the franchise? So, in the next 2 years daw, gusto mo i-avail yung franchise, yun ay 150,000. Kaso wala kang ganun kalaking pera ngayon. So, paano mo kaya daw siya mabubuno? So, sabi, there is a way, pwede ka maglagay ng 24 monthly deposits. So, 24 monthly deposits, that exactly 2 years from now. No? Na nag-earn ng 8% nominal interest rate. Magkano daw kaya kailangan mong ihulog monthly? So, very easy. Amortization or annuity problem lang ito. Go, go, go. Ang interest ay 8% compounded monthly ha. So, ang I ay i-divide sa 12. Ang N ay itatime sa 12. Ano po? Go, 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 go. I bet nakuha? Ano po? Okay, perfect. Thank you. So, madali naman malaman. Ano po? Ito. Problem na ito. A corporation will make the following disbursement. So, mag-invest sila ng ganitong pera. Sa ika-31st ng 1991 is 50,000. And the next year, 100,000. And the third year, 200,000. Kita naman sa illustration sa baba. Sabi, to accumulate these sums, a sinking fund is established by making equal year-end deposits. Equal year-end deposits, so A, amortization, so annuity problem. Deposits starting December 31, 1986 up to the end of 1993. In short, 8 years. If the fund earns 9% interest compounded annually, what is the required amount of the annual deposits? Para matumbasan natin yung 50,000, 100,000, at 200,000 na nai-invest nitong corporation na to, magkano daw kaya ang kailangan nating ilagay doon sa same tool na nag-i-interest ng 9%? Kung mag-i-start tayo magbayad ng 1986 hanggang 1993, and take note, equal amount. So, ano kailangan mo natin computein? Kung magkano ba ang future amount ng 50,000, 100, at 200,000? Iba-iba. So, ito ay simple compounded. Yung F is equals to P times 1 plus I raised to N. Ano po? So, yung 50,000, 2 years pa mai-invest. Yung 100,000, 1 year na lang mai-invest. Yung 200,000, wala na. Kasi yun na siya. Pinasok mo ng 1993, kukunin mo na rin nun. So, hindi siya mag-accumulate ng interest. So, and yun sa 200,000, any number raised to 0 is 1. Ano po? Okay, check if you will get 368,405 pesos. Lagyan niya ng cheese flavor. Cheese flavor. Nakuha ang total na to? Okay, thank you. Next, since nakuha mo na ang future na pwedeng maging pera ng corporation doon sa 50,000, 100,000, 200,000 nila, gagamitin natin yung same value na yun as magiging future din natin. Kasi nga tutumbasan natin Aalamin natin kung magkano kailangan natin ipasok kada year for 8 consecutive years para matumbasan yung kanila. Ano po? So again, you don't have to put over 1. Go, go, go. 368,405 is equals to alpha x times. So, lagyan na agad yung fraction. 1.09 raised to 8 minus 1 all over 0.09. So, dapat mailagay na agad iyon sa calculator. And by this time, wait ka na kung lumabas na siya kapag shift solve mo.
Okay, thank you. Napakadaming puso naman. So yun po, para matumbasan yung mapay-payout ng corporation, kailangan lang natin magbayad ng 33,404 pesos and 89 centavos starting 1986 to 1993 for 8 consecutive years to achieve yung same future amount. Ano po? So, fifth. Okay, so wala pong solution, ma'am. Kasi po, the truth is this will serve as your activity or assignment. So next meeting natin, face-to-face, I want you to pass this on a short bond paper. Write your name, write the question, draw the diagram, and write your solution. Name, question, diagram, solution. Kahit isang page lang ha, baka naman daming page lang pa lang ipapasa mo sa akin. Huwag ka nang gagawa ng cover ha, baka makagawa ka pa ng cover. Ay, isa na nga problem, dinamihan mo pa. Ano po, wag na. Tama na. Tama na ang isa. Ano? Siya. Bakit, ma'am, ang bilis natin? Kasi tinapos lang po natin. At saka, ang bilis nyo kasi mag-react. So, parang alam ko na nagawa nyo na agad, na-solve nyo agad. Doon sa mga iba kasi, ang bagal-bagal nila mag-react. Wala pang nagre-react. Hindi pa ako magagalit. Ano po? So, yon. Kaya, thank you for participating. Kahit na tayo ay nakabookbind daw po ang kay Renz. Ay, Renz, kinabog mo ang Earth. Ipabookbind mo na ang buong section kung yun ang trip mo, ha? So, yun. Ano po? Siya, wala na magtatanong, ha? Dahil yun ay ano lang, name, problem,